O mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating talakayan dito sa aking bagong social media platforms, Attorney Enzo Bunyog. Ito po ay bagong YouTube channel ko po, Attorney Enzo Bunyog. Mayroon din po itong counterpart sa Meta, yung Informador. So kung saan man po kayo ngayon nanonood, mag-subscribe na po kayo sa Attorney Enzo Bunyog, mag-follow na po kayo sa Informador Meta page. Ano po? Dito po, hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Kaya kung gusto niyo ng medyo tuloy-tuloy na talakayan, mahaba-habang talakayan, mag-subscribe na po kayo sa channel kong ito at mag-follow na po kayo sa Facebook page kong ito. Ito po, ang tatlong topics ko pong naka-line up ngayon. O hala, winarning nga na ng Korte Suprema, ha? Nag-warning na ang Korte Suprema sa ano, sa iyong kumakalat kasing propaganda ng mga DDS eh. Yung propaganda ng mga DDS na sabi daw ng Chief Justice dapat dumaan sa korte yung extradition ni Bato. Ay wala namang ganong sinabi ang Chief Justice eh. Kaya nag-warning na ang nag-warning na ang Korte Suprema. O ito isa pa. Ito isa pa ito. Misleading na naman to, kagagawa na naman ng mga propagandista ng mga DDS. Gusto raw nilang ipadisbar si Attorney Chrissy Conte. Dahil hindi na raw nito ginagalang ang executive o ang presidente kasi inutusan daw nito na arestuhin si Bato at i-turn over sa ICC. Ay, matindi rin itong mga DDS talaga. Kung ano-anong narrative. At pangatlo, napansin nyo ba, bakit ang tahimik ni Padilla? Ay di ba noon sabi niya, pag lumabas ang arrest warrant ni Bato, isama na daw siya. Isama na daw siyang arestuhin, dalhin sa ICC. O bakit ngayon, balibalita na ang arrest warrant kay Bato, o ba't ang tahimik ni Padilla? Akala ko ba matapang? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, sa unang topic natin, winarningan na ng Korte Suprema, nagwarning ang Korte Suprema sa sa mga nagkakalat ng fake news. Itong tungkol sa di umano'y sinabi ni Supreme Court Chief Justice Alex Gismundo. Ayon kasi sa mga nagkakalat, nagsabi daw si Chief Justice Alex Gismundo na dapat dumaan muna umano sa korte ang extradition ni Bato de la Rosa. Ayan ito yung SC nag-abiso versus Sukmid posts ng umano'y pahayag ni Chief Justice Gismundo sa sinasabing ICC warrant versus Senator de la Rosa. Hindi naman po kasi nagsabi talaga wala namang sinabi o binitiwang pahayag si Supreme Court Chief Justice Gismundo. Wala po. Fake news yan. At sino ang nagkakalat niyan? Ay siyempre kampo ng mga DDS. Kasi ang gusto nilang palabasin na Korte Suprema na mismo ang nagsabi na dapat wag isurrender si Bato sa ICC. Dapat idaan sa korte. Yun yung narrative ngayon ng mga DDS eh. Ganun daw ang order ng Korte Suprema. At ang kino-quote nila ay mismong Chief Justice pa. Yun, nabasa ko yung na yun eh. Nabasa ko yung post na yan na kinakalat ng narrative ng mga DDS. Kaya nag-warning na ngayon, nag-abiso na ang Supreme Court. Posibleng kakasuhan yan. Ang mga magkakalat ng ganyang fake news. Ano naman talaga kasi yan? Pinaliwanag na natin yan. Ang linabas na order o rules, ang linabas na rules ng Korte Suprema ay rules on extradition proceedings. Ibig sabihin, kung ang isang akusado o may kaso o iniimbestigahan ng isang international court o kaya isang estado ay tungkol sa crimes against humanity o mga kaso sa international humanitarian law,
may option ang Estado ay ang gobyerno ng Pilipinas o ang authorities ng Pilipinas kung isosurrender ba or i-extradite. Yun ang option. Ngayon, kung extradition ang gagamitin, yun, mag-a-apply yung rules on extradition proceedings na nilabas noong October 1 ng Korte Suprema. Naglabas na kasi ng rules on extradition proceedings. Pero dahil hindi naman estado ang ICC kundi international court, at saka ang option naman ng gobyerno, pwede naman talagang gamitin yung surrender. Katulad ng ginawa kay Duterte, hindi kailangang dumaan sa korte yun. Kasi surrender nga, isusurrender na lang. Mas madali yun. Pero kung gagamitin mo extradition, okay, ito-turn over mo muna sa korte yung akusadong inaresto at ang korte ang mag-o-order na i-extradite siya. Yan yun. Pero wala namang sinabi si Chief Justice Alex Gismondo na kailangang dumaan ang kaso ni Bato sa korte. Walang ganun. Walang ganun. Linalagyan lang ng salita ang bibig ni Supreme Court Justice Gismondo, mga kabunyog, para kunwari Supreme Court na mismo ang nagsabi na dapat dumaan muna sa Korte Suprema o sa korte ang pag-extradite kay Bato. Masyado nang desperado ang kampo ng mga Duterte, ng mga DDS. Nagkakalat na ng mga fake news. Kino-quote na si Alex Gismondo na Chief Justice. Ganong hindi niya naman sinabi. Walang ganong sinabi. Actually, wala pang ang pronouncement ang Korte Suprema na illegal, mali, unconstitutional yung ginawang pag-aresto kay Duterte. May pending pang petition sa Korte Suprema tungkol dyan. Yung mga abogado ni Duterte ay nag-file ng petition sa Korte Suprema na kini-question nila yung legalidad, konstitusyonalidad ng pagkaka-aresto kay Duterte. Kasi ang sabi nga nila, dapat hindi sinurrender, dapat dinaan sa extradition. Pero hanggang ngayon, wala pa namang desisyon ng Korte Suprema doon. Wala pa, nakapending pa yon. Kaya nga, kahit naglabas naman ng rules ang Korte Suprema, rules on extradition proceedings, hindi ibig sabihin na yun na ang susundin kay Bato. Yun ang susundin kay Bato kung extradition ang gagawin kay Bato. Yun ang mag-a-apply. Pero kung surrender ang gagamitin kay Bato, yung katulad ng ginawa kay Duterte, parehong proseso pa rin. Parehong proseso pa rin kung anong ginawa kay Duterte. Ay kaya lang, para magkalat ng kalituhan, nagkalat sila ngayon ng fake news, disinformation, na sinabi daw ni Chief Justice Alex Gismondo ng Korte Suprema, hindi, kailangan dumaan na sa korte ang extradition ni Bato. No, yun. Walang ganung pronouncement. Walang ganung pronouncement ang Chief Justice. Linalagyan lang nila ng words ang bibig ng Chief Justice kasi desperado na sila ng argumento. So para makakumbinsi ng iba, sinasabi nilang, Chief Justice na mismo ang nagsabi nito. Chief Justice na mismo ang nagsabi na dapat dumaan muna sa korte ang extradition ni Bato. Ganun sila kadesperado. Ganun hindi naman ganun. Ako maraming beses ko nang pinaliwanag yan. Walang ganong sinabi ang Korte Suprema. So ngayon, ayan na, nagsabi na ang Korte Suprema. Winawarningan yung mga nagkakalat ng ganyang fake news o narrative o kaya disinformation. Maaari silang kumaharap ng mga kaso sa ginagawa nilang yan. Yan kasi. Anyway, ito, isa pa. Pangalawang topic ko ito. Si Attorney Crazy Conte ay nang lumabas yung balibalita na yung linabas ni Ombudsman Boying Rimulya na yung may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Siyempre, ang laging ini-interview pag mga tungkol sa ganyan, yung accredited lawyer ng ICC. Ngayon, isa sa mga accredited lawyers na ICC ay itong si Attorney Crazy Conte.
ano to, special ano ito, ah, counsel, no, sa ICC. So alam niya talaga ang pasikot-sikot sa ICC, kaya tinanong siya. Ngayon, ang sabi ni Attorney Crazy Conte, the executive branch has to enforce his arrest and surrender him to the ICC as part of our continuing obligations to the court. O, ICC Assistant to Counsel yan, Attorney Crazy Conte. Ngayon, ito na namang mga DDS, nagkakalat na naman. Dapat daw ipadisbar si Attorney Crazy Conte kasi hindi niya na nirerespeto ang executive department, ang executive branch. Ino-orderan daw, lalo na ang presidente, na dapat daw i-enforce ang pag-aresto kay Bato, isurrender sa ICC. Hindi daw yan kagalang-galang at tama sa isang abogado. Bakit mo sinasabi yan? Na hindi ka, ano ka lang naman, lawyer ka lang. Ba't mo sinasabihan ng ganyan ang presidente? Kaya dapat daw madisbar si Attorney Crazy Conte. Merong kumakalat na ganyan. Mayroong kumakalat. Ha? Sa totoo lang, hindi naman sinabi ni Attorney Christina Conte o Crazy Conte na sundin siya. Nagbibigay lang siya ng opinion niya. Ang opinion niya bilang abogado, sa pagkakaalam niya ng batas, dapat ang executive branch sa pangunguna ng presidente, kung anong ginawa kay Duterte, ayun din ang gawin kay Bato. At ang ginawa kay Duterte ay surrender. Yun din ang dapat na gawin kay Bato. Hindi extradition, kundi surrender. So dapat ang gawin ng gobyerno, kung anong ginawa kay Duterte, yun din ang gawin kay Bato. Wala namang pagkakaiba yung kaso ng dalawa. Pag ikaw ba ay abogado, naghayag ka ng ganong opinion mo, ibig bang sabihin mo, dinidiktahan mo ang presidente? Dinidiktahan mo ang executive? Sus naman. Ang babaw naman ng ganyan. Ang babaw naman ng ganyan. Kaya, yan mga kabunyog, mga kababayan, kinakalat ngayon ng mga DDS. Itong si Attorney Crazy Conte, ICC Assistant to Counsel, dapat ito i-disbar. Kasi hindi na kagalang-galang bilang abogado ang kanyang ginawa. Unethical na. Kasi iorderan mo ang executive, ang presidente na ganito ang gawin. Sino ka para gawin yan? Yun. Sus naman. Alam niyo itong mga DDS, kung ano-ano na lang ang ano-ano na lang ginagawa. Katulad niyan, nagkalat sila nung kinote nila si Chief Justice Alex Gismondo na di umano nagsabi ito na dapat idaan muna sa korte ang extradition ni Bato. Yun, kinakalat nila yon. Ngayon, anong ginawa ng Korte Suprema? Nag-warning ang Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, wala namang ganon. Kaya inaabisuhan, inawarningan yung mga nagkakalat nun. Ngayon na naman, nagkakalat na naman sila na i-disbar o ipadisbar si Crazy Conte. Anong grounds mo? Bakit may papadisbar? Unethical ba yun? Anong na-violate ni Attorney Crazy Conte na Code of Professional Conduct ng isang lawyer? Anong misconduct doon? Mali na pala yung magbigay ka ng opinion mo na dapat sa executive ganitong gawin. Kumbaga, yun ang paniniwala mo. Bilang abogado, expert pa naman siya tungkol sa ICC. Ito yung kanyang opinion. Wala namang masama doon. Hindi naman yun pag-utos sa presidente or pag-utos sa executive. Tsaka ang sinasabi niya naman ni Attorney Crazy Conte, kung anong ginawa kay Duterte, yun din dapat ang gawin kay Bato. Bakit mababago na ngayon? So dapat, yun ang gawin din ng gobyerno. Ginawa nila ito noon kay Duterte. Pinapanindigan naman ito dati ng gobyerno na tama, constitutional, valid, legal yung ginawa nila. Bakit ngayon iba na? So ang sinasabi ni Attorney Crazy Conte, ang tama at dapat ay yung dati. Surrender. Hindi extradition. Nilinaw niya na hindi naman estado ang ICC. Kasi yung extradition, yung requesting state. Ibig sabihin yung estado na nagre-request na i-extradite.
si ganito o si ganun. O ang rine-requestan niyan, yung requested na state, yung pinapakiusapan na state. Hindi naman state ang ang ICC. Ito ay international court or tribunal. Ha? At nakalagay sa Republic Act 9851, Section 17, na ang Philippine authorities ay may option na ang isang akusado sa isang international court or tribunal o kaya sa isang foreign state na either i-surrender or i-extradite. Ngayon, ang sinasabi ni Atty. Chrissy Conte, mas maganda kung i-surrender na lang kasi mabilis. Pangalawa, hindi na tedious na process ang dadaanan. Hindi na komplikado. Katulad ng ginawa kay Duterte. O yun ang yan yung legal opinion ni Atty. Chrissy Conte. Hinihingi yung kanyang opinion eh. Ini-interview siya ng media. So walang masama doon. Walang masama doon. Bakit mo ipapadisbar? Ha? Hindi naman siya nagmumura. Hindi naman siya nambabastos. Hindi tulad nila Topacio. Ha? Bakit mo siya ipapadisbar? Kaya itong mga DDS wala nang masyado nang desperado kung ano-ano nang ginagawa na narrative. Yung kay Gismondo ginawa ng dahil hindi talaga nila kontra yung argumento na dapat surrender, hindi extradition ang gawin kay Bato. O ngayon, ginawa nila, kinote na ngayon si Alex Gismondo, ang Chief Justice. Sabi daw ni Alex Gismondo, hindi, dapat idaan sa korte ang extradition ni Bato. Hindi pwedeng direktang isurrender. Wala namang gano'n. O ito na naman, itong isa na naman, si Chrissy Conte daw dapat i-disbar. Ha? Si Chrissy Conte na nakikipaglaban, si Atty. Conte na nakikipaglaban para sa mga biktima, para sa mga biktima ng war on drugs si Duterte, hustisya, pinaglalaban. Ipapadisbar nyo. Samantalang sila Topacio, sila Torion, na ang pinagtatanggol ay yung mga may kagagawan ng mga pang-aabuso sa war on drugs si Duterte. Silang nagtatanggol nun. Ang yun yung gusto nyong i-promote. Samantalang ito na mas naninindigan para sa mga biktima, ay siya pang gusto nyong ipadisbar? Ano na ba yan? Talagang baliktad na ang mundo natin. Anyway, dito tayo sa panghuling topic natin. Itong si Robin Hood Padilla, bakit ang tahitahimik ngayon? Dati, kailan ba yung nagsabi? Nagsabi yan si Robin Hood Padilla. Sabi ni Robin Hood Padilla noon, nung kainitan yung issue kay Bato na posible na ngang lumabas ang arrest warrant ni Bato sa ICC, ay nagyabang si Padilla. Sabi ni Padilla, ako, kung aarestuhin nyo si Bato, si Senador Bato, isama nyo na ako. Sasamahan ko siya. Ganun yung mga parang pelikula eh. Parang pelikula yung ni Padilla no. Ang tapang niyang nagsabi noon sinabi niya talaga yun. O ngayon na lumalabas na ang balibalita na may arrest warrant na si Bato, tinatanong na ngayon, hinihintay na yung comment ni Padilla. Siyempre dapat magsabi siya, kung totoo man yan, yung sinabi ko noon, totoo pa rin yan. Kung arestuhin nyo si Bato, isama nyo na ako. Hindi ako natatakot diyan. Ganyan ang suporta ko kay Bato. Pero ngayon, wala Naririnig niyo ba? May narinig ba kayong comment kay Padilla? Wala Kahit nga si Bato tahimik eh. Dati noon si Bato, sabi kay Trillanes, go ahead. Ikaw pang mag-aresto sa akin. Ngayon na binalita ni Ombudsman Boying Rimulya na lumabas na nga ang arrest warrant ni Bato, si Bato mismo tahimik. Si Padilla rin tahimik din. Samantalang si Padilla, yan yung nagyabang noon na arestuhin daw siya. Isabay na daw kay Bato, sasamahan niya si Bato. Ganun niya kamahal si Bato. Kaya lang mukhang totoo na ngayon, dahil totoo na lumabas na ang arrest warrant kay Bato, dahil totoo na, seryoso na ito,
wala na. Hindi na mahagilap si ano, hindi na mahagilap si ah, Padilla. Walang comment, ano? Walang comment si Padilla eh. Hmm. Kaya, ayan, hinihintay ang kanyang comment ngayon. Ah, kaya yung mga dating maiingay tulad ni Bato, noon si Bato kapag mga ganito, kagad-agad may komentaryo. May komentaryo si Bato. Tapos sa ganyan na mainit na issue tungkol sa arrest warrant niya, wala, tahimik. Ganon din si Padilla. Noon, pag may mga issue kay Sara, kay Digong, kay Bato, ayan, on the rescue, si Padilla. Yun na nga, ang pinagmamalaki niya, hindi niya iiwan ang mga kasamahan niya sa Duterte Block. Hmm? Pagbalik-balik ta rin man daw ang ano niya, ay DDS siya, Duterte siya. Ang nananalaytay sa kanyang ano, sunugin man daw siya ang mangangamoy sa kanya, Duterte. Kaya, pagdating kay Bato, ipagtatanggol niya ito, sasamahan niya ito. Ganyan siya kaluyal kay Bato. Ganyan niya ito pinagmamalasakitan. Ganyan niya minamahal. Ang problema ngayon, mukhang totoo na lumabas na ang arrest warrant. Tahimik na. Hindi na marinig si Padilla. Nasaan na? Robin, comment ka na. Pare, ano pa ba? Nandyan pa rin ba yung commitment mo na kapag ano na nga, totoo ngang lumabas na ang arrest warrant, sasamahan mo? Ha? Pero para masamahan mo yan, minin mo na involved ka pala doon sa mga pinagagawa ni Duterte noon para makasuhan ka rin. Admission, admit ka. Sabihin mo, ihabol yung pangalan mo doon. Kasi sa totoo, marami kang ginawa. Marami kang alam. Marami kang ginawa tungkol doon sa drug war ni Duterte para masama ka talaga. Kung seryoso ka, nasasamahan mo si Bato, makakasama mo na rin doon si Digong. Kaya lang, wala eh. Nakikita natin ngayon, tahimik. Ano? Tahimik si Padilla eh. Yung tapang ni Padilla, biglang nawala. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.